Welcome back po sa Panahon TV. Mga kababayan, patuloy po nating binabantayan ang lagay ng low pressure area na hanggang sa ngayon naman po ay nasa labas pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility. At kanina nga po nabagit ni Mr. Buddy Javier sa ating panayam na ito inaasahang papasok mamayang hapon. So ibig sabihin po nito ay sa loob po ng 24 oras. Posible po na ito ay nasa Philippine Area of Responsibility na natin. At sa ngayon naman po ay patuloy po ang pag-iral nitong northeast monsoon o hangin amihan. Kaya naman i-check po natin gaano kaya kalaki ang chance of rain na maaari nating maranasan sa mga susunod na mga oras. Tara at puntahan na po natin ang Project NOAA ng DOST. Ito po ang Project NOAA website kung saan makikita po natin ang mapa ng Pilipinas at sa tabi naman po nito, itong tinatawag po natin na color scale. So yan po ay mula 0%, pataas po yan ng 100%. So yan po ay mula blue at yan po ay magiging red naman yung pinakamataas. So mapapansin po natin dito, halos buong bansa naman po ay color blue lamang yung kulay. Meron nga lang pong dark blue, meron pong blue, ganun din po ito nga Bicol region, pati na rin po ang itong bahagi ng Calabarzon, medyo light na po yung pagka-blue. So, ibig sabihin po niya, kung titingnan po natin dito sa ating color scale, meron po yung 40 to 50% chance of rain. So, sa ating buong bansa, anong papansin po natin na dito po sa mga areas sa ito, makakaranas po ng malaking chance of rain sa susunod po yan na 1 hanggang 4 na oras. At para naman po sa natitirang bahagi ng Luzon, hanggang dito po sa Visayas, pababa po ng Mindanao area, meron lamang po yung 10 to 20% chance of rain. Gayunpaman, maaari pang magkaroon ng mga pagbabago, kaya po para po kayo mismo ay makita ang mga detalyeng ito, puntahan na po ang aming website sa www.panahon.tv at nandito rin po yung link para mapuntahan ninyo ang Project NOAA ng DOST. At ngayon naman, dumako na po tayo sa agwat naman ng temperatura sa selected Asian cities. Sa Kuala Lumpur, Malaysia, mataas na po ang 24 to 33 degrees Celsius. Samantalang dito naman sa Hanoi, Vietnam, bahagya pong mababa ang temperatura. Meron po yung 16 to 27 degrees Celsius. Sa Hong Kong naman, meron po yung 16 to 21 degrees Celsius. At dyan naman po sa Beijing, China, napakalamig po. Meron po yung -2 to 7 degrees Celsius. Sa Brunei naman, mataas na po ang 24 to 31 degrees Celsius. At dito naman po sa Phnom Penh, Cambodia, meron po yung 18 to 32 degrees Celsius. Dumako naman tayo sa ating global weather. Ayon po ito sa WMO o World Meteorological Organization. Unahin po natin sa USA and Canada. Sa Los Angeles, meron po yung 12 to 19 degrees Celsius. At dito naman po sa may Edmonton, Alberta, mababa po ang temperatura. Meron lamang po yung -21 to -17 degrees Celsius. Sa Europe naman tayo, sa Rome, meron po yung 8 to 14 degrees Celsius. At dito naman po sa may Berlin, Germany, meron po yung -7 to -2 degrees Celsius. Sa Asia and Middle East naman po tayo, sa Dubai, meron po yung 15 to 25 degrees Celsius. At dito naman po sa Kuwait City, Kuwait, mababa po ang temperatura, meron po yung 11 to 22 degrees Celsius. Po natin sa Australia and New Zealand, sa Melbourne, meron po yung 16 to 33 degrees Celsius. At dito naman po sa Wellington, meron po yung 14 to 22 degrees Celsius. At isa pa pong anunsyo ngayong umaga, alam nyo ba na ngayong week ay itinuturing po natin na Goiter Awareness Week? Para po maging mula tayo tungkol dito, ang goiter ay ang enlargement ng thyroid gland at mapapansin po ang pamamaga ng leeg na inuugnay sa iodine deficiency. Ilang sanhi po na pagkakaroon ng goiter ay ang kakulangan sa iodine at pagkakaroon po ng sobrang goitrogens sa mga pagkain na tubig na maaaring makasagabal sa absorption ng katawan. Para naman maiwasan ang pagkakaroon nito, gumamit po ng iodized salt, pero sa tamang amount lang po yan dahil lahat po ng sobra ay masama, di ba? At syempre po kumain rin po ng mga pagkaing mayaman sa iodine tulad na lamang ng mga seafoods. At mamaya naman po alamin po natin ang extremes of temperature at ang relative humidity. Magbabalik pa po ang Panahon TV.